Purihin, purihin, purihin po natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Yung pong may nakamalakas na papuri para sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. God is good. And all the time. Amen. Truly God is good. No po, kasi nandito tayong lahat ngayon. Ayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat na naririto, mga brothers and sisters, at sa ating mga kapatid na katunghay sa YouTube at sa Facebook Live. Isang pinagpalang araw ng Wednesday po sa ating lahat, mga kapatid. At ngayong araw na ito ay binigay ng Lord sa atin upang siya'y ating katagpuin. Amen? Kaya't pasalamatan natin ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. At sa araw na ito wala po tayong baguhan. Tuloy-tuloy na po tayo sa pagpapahayag ng mga pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Sige po, taas ang mga kamay ng mga pinagpalang anak ni Yahweh El Shaddai. Kaway, kaway kay Lord. Ipalakpak ng pinakamainam na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yamang tayo nagpalakpak. Alam nating lahat na tayo pinagpala, kaya tayo naririto. Sige, sino pong nais mag-share? Sino pong nais ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon? Ayan, si Sister Ophelia. Halika po dito, Sister. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Magandang tanghali po sa ating lahat, brothers and sisters. Binabalik ko muli ang papurit pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa pag-iingat niya sa aking mga anak at sa buong kong pamilya. Salamat po at nakamit niya na naman, yung bunso ko po nakamit niya na naman muli ang kanyang graduation. Ewan ko kung ano pong kanyan, 2 beses po siyang nag-graduate eh. Hindi niya naman sinasabi sa akin, secret daw. Nalalaman ko na lang sa kanila kapag nagpo-post po ba sila. Tapos tinanong ko yung mga anak ko, akala ko bibisita lang sila sa kapatid nila. Bibisita lang kami sa kapatid naming bunso sa Texas. O anong gagawin? Di maganda ka ako at dadalawin niyo yung kapatid niyo. Pagkita ko doon sa post nila, nandoon na, inaano na lang nila yung graduation niya. Salamat po Panginoon, Yahweh El Shaddai sa pag-iingat at mo sa kanila, subaybay. Dahil ikaw lang po ang tangi namin Panginoon na makapagbibigay sa lahat-lahat ng kanilang pangangailangan. At maraming salamat po muli, Yahweh El Shaddai. Dahil po sa mga lahat-lahat po Panginoon. At ewan ko po muli kung saan naman po siya malilipat ng base. Ang tangi ko lang pong inihiling sa inyo, Yahweh El Shaddai, samahan, gabayan at patnubayan niyo po palagi ang aking bunso at yung mga dalawa ko pong anak pa. Yahweh, tanging ikaw lang po, Yahweh, ang aming Panginoong na buhay at sa aming sandigan. Maraming salamat. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Amen. Purihin po natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Ano po? Talagang lagi siyang may surprise sa atin. Tunay na ang ating Diyos, ang ating sandigan sa lahat ng oras. No po? Siya lamang ang makatutugon at makapagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. At sige po, ang lahat ay inaanyayahan ng magsitayo upang may handa ang ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos ay hahayag ng ating butihing disciple, Brother Ted Pantoja, at sa pangunguna ng panalangin ni Sister Mercy. At sa pambungad sa pag-awit ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Tayo pong lahat ay tumayot, yumuko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama, Yahweh El Shaddai, tunay nga pong ikaw napakabuti. Ikaw ang Diyos na higit sa sapat.
Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, Lord. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat. Sa araw na ito, muli mo kaming dinala sa lugar na ito, Lord God. Tunay po, ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa espiritu at katotohanan. Narito mga anak, Lord God. Pakalinisin mo kami, Lord, mula ulo hanggang talampakan. Maraming salamat sa kapatawaran na iyong ginawad sa amin. Buong puso namin idinudulog sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng narito. Bikisin mo kami ng isang espiritu, isang pag-ibig, isang layunin. Nang sa ganun, malugod kaming makalapit sa iyo. Panginoon, itinataas namin ang maghahayag ng iyong mga salita. Si Brother Ted Pantua, itago mo siya sa iyong likuran. Pahiran mo ng langis ang kanyang mga labi. Bigyan mo po siya ng double purpose anointing. Nang sa ganun, lahat ng mamutawi sa kanyang mga labi ay naaayon lamang sa iyong kalooban. Ganon din po, Lord, buksan mo ang aming puso't isipan. Nang sa ganun, ang mga salita na yun ay malayang makapasok sa aming puso at sa aming isip. Nang sa ganun, magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay. Itinataas din po namin ang aming pamilya sa Pilipinas. Lalo na po, yung mga nasalanta ng bagyo, baha, lindol. Panginoon, yakapin mo sila. Bigyan mo sila ng pag-asa. At nawa, isipin po nila na dumulog sa iyo dahil ikaw lamang ang Diyos na higit sa sapat. Lord, itinataas din po namin ang lahat ng namumuno sa aming bansang Pilipinas. Bigyan mo sila, Lord God, ng spirit of conviction na nawa maisip nila kung anong mabuti masama para sa bayan. Nawa, bikisin mo sila ng isang espiritu, isang pag-ibig, isang layunin na makapaglingkod ng tapat at naaayon lamang sa iyo. Maraming salamat. At itinataas din po namin ang mga awit, Lord. Nawa ang kanilang mga awitin ay makarating sa iyong luklukan. Nang sa ganun mabuksan ang durungawan ng iyong kalangitan at maibuhos sa amin ang masaganang pagpapala. Tunay nga pong napakabuti mo. At ngayon pa lamang ay inaangkin na namin ang 100% katagumpayan ng iyong gawain. Panginoon, wala kaming maibabalik sa iyo, kundi ang mataas naming papurit pagsamba ay tanging sa iyo lamang. To God with the highest glory, in Jesus' mighty name we pray. Amen at amen. And then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 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 Purihin ang Diyos. Muli po, itaas po natin ating mga kamay at ihanda po natin ating mga sarili sa pagpupuri at pagsasamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi mo nga sa iyong mga salita sa mga ngaral talata 3, Kabanata 3, talata 11, itinakda ng Diyos ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. O hallelujah. Narito ang mga anak mo, Panginoon, nagpupuri sa iyo. Nakataas sa mga kamay, tanda ng pagsuko sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sa oras mo
Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen. God is good. All the time! All the time. God is good! Grabe, sobrang grabe ang kaibuti ng Diyos. Amen? Amen! God is good. All the time! All the time. God is good. Grabe. All the time. Siyempre. Siyempre. Ulit. God is good. Grabe! All the time. Siyempre! Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. At sumayaw ang lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah. Ipalakpak ang mga kamay. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, Pinupuri kita. pinupuri kita. Kadakilaan mo'y wagas at wala kang katulad. Noon, ngayon. Noon, ngayon, magpakailanman, ang pag-ibig mo'y tapat. Biyaya mo siksik, ligid, nag-uumapaw sa lahat. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, Pinupuri kita. pinupuri kita. Kadakilaan mo'y wagas at wala kang katulad. Noon, ngayon, at magpakailanman. Noon, ngayon, magpakailanman, ang pag-ibig mo'y tapat. Biyaya mo'y siksik, liglig, nag-uumapaw sa lahat. God is good, grabe, all the time, syempre. 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 Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, Pinupuri kita. pinupuri kita. Kadakilaan mo'y wagas at wala kang katulad. Noon, ngayon, at magpakailanman. Noon, ngayon, magpakailanman, ang pag-ibig mo'y sapat. Biyaya. Biyayang mo'y siksik, liglig, nag-uumapaw sa lahat. God is good. God is good, grabe, all the time, syempre. 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 Sumayaw. Sumayaw, Lumundag. lumatang, Sumigaw ang mga anak ng Diyos. sumigaw, Purihin siya. purihin siya. Pumadyak ang may mga paa. Pumadyak, Pumalakpak ang may mga kamay. malakpak, Itaas ang kamay. itaas ang kamay. Hallelujah. Hallelujah! Sumayaw. Sumayaw, Lumundag. lumandang, Sumigaw ang mga anak ng Diyos. sumigaw, Purihin siya. purihin siya. Pumadyak. Pumadyak, Pumalakpak. malakpak, Itaas ang kamay. itaas ang kamay. Hallelujah!
napakabuti ng Diyos. Talagang God is good. Siyempre! God is good. Grabe! All the time. Siyempre! Di ba? Hindi lang God is good all the time. Grabe talaga. Amen? Tunay ang napakabuti ng Panginoon. Talagang minsan din natin inaasahan yung mga biyayang pinagkakalob niya sa atin ay siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen? Purihin ang Diyos. Itayo po natin, itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord, napakabuti mo sa amin. Tunay nga ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Anumang kaganapan sa buong mundo ito, Panginoon, tanging ikaw lamang ang makapangyarihan sa lahat. Ang sabi mo nga sa iyong mga salita, Kabanata 33, 63, talata 1 hanggang 3, O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap ng uhaw kong kaluluwa. Tanging ikaw nga ang hangad para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Amen? Amen. Amen po. Amen. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Lord, narito kami. Nagpapasalamat na sa araw na palagi ng Wednesday, Panginoon, kami narito upang ihandog ang aming mga sarili sa mga nakaatang na gawain para sa amin, Panginoon. At alam namin, Lord, Ikaw ang magpapala sa amin na tunay ngang sa iyo lamang ang aming pagsamba. Purihin ka, Panginoon. Hipuin mo ang mga puso naming nauuhaw sa iyo, Lord God. Alam namin, Lord, sa iyo lamang ang aming kaligayahan. Hallelujah. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan.
Praise Yahweh. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. You are El Shaddai. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise God. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Glory to you, O Lord God. We give you praise. We honor your name. Ikaw ang Diyos na mabuti, ang Diyos na mapagpala, ang Diyos na kami ay iniingatan. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, karapat-dapat ka sa aming papuri. Pinararangalan ka namin, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang buong pasasalamat. Sapagkat sa lumipas na mga oras kami iyong sinamahan. Pagkagising namin sa umaga, nadama namin ang pag-ibig mo. Dahil mayroon kaming kalakasan at kalusugang taglay sa buhay. Ngayong oras kami po'y nagpapakumbaba, lumalapit kami sa iyo. Ang dalangin ko, samahan mo kaming muli sa aming pagtitipon na ito, upang kami makatiyak na ang aming inaasam-asam na tagumpay ay makamta namin, sapagkat wala po kaming nagagawa kung kami ay wala sa iyo at kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Kaya samahan mo kami lalong-lalo na pagpalain mo ang aming pakikinig sa mabuting balitang ating ihahayag. Alaayaan mo po na ang gintong aral na mapapakinggan namin tumimo sa aming kalooban. Ito ay magsilbing kalakasan namin, panariwain ito ang aming pag-asa. At sa mga gintong aral, kami makamta namin, Panginoon, ang ibubunga nito sa aming buhay. Sa iyo ko buong pusong ipinagkakatiwala sa lugar na ito, ang mga susunod na sandali. Aangkinin ko ang pangako mong tagumpay sa mga taong sa iyo ay nananalig at umaasa. Pupurihin ka namin, aming dakilang El Shaddai, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa bisat pagkilos ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin. Purihin ang Panginoon.
lakas at pag-asa, naririto sa tuwinga, nakahandang tulungan ka. Hallelujah. Purihin, purihin ang Diyos. Pumalakpak na masigla sa Panginoon. Salubungin natin ang Diyos na tayo'y nagagalak sa pagpupuri sa Kanya. Of course, kapag masigla tayo, masaya, may ngiti sa mukha. Amen. Masaya ba yung katabi mo? Amen. Tingnan mo muna kung masaya talaga. Masaya sila. Masigla lang yung palakpak, minsan yung mukha hindi. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. Kanina. So, magandang araw mga kapatid. Kasi magandang umaga, napapakinggan tayo sa buong kapuluan eh. O, umaga pa sa iba, sa ibang lugar eh. No? Naka-live kasi tayo kay Lord eh. Amen. May kausap po ba ako? Amen. Bago tayo magpatuloy, tunghaya natin ang mabuting balita, ihanda natin ang ating puso para sa Ibanghilyo. Nahinango ko, mga kapatid, o sa mabuting balita, nahinango ko sa Proverbs chapter 4, verses 20 to 23. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to one's whole body. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Let us clap our hands for the good news. Sa wika natin, sa Proverbs chapter 4, verse 20 to 23, or Kawikaan, Kabanata 4, mga talata 20 hanggang 23. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong pabayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kalakasan ng katawan.
ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Mga minamahal kong kapatid, mga magulang, prayer partners, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, palakpakan natin ang mabuting balita. Yung masaya. Praise the Lord. Lagi ko itong ipinapaalala sa mga taong may galak sa kalooban. Ang kaligayahan, ang kagalakan, nagbibigay ng good health. Ang pagkamasayahin daw, mabuti sa katawan. Narinig nyo yon? Ang pagkamasayahin, mabuti sa katawan. Ngunit ang malungkutin, unti-unting namamatay. Amen. O mamili kayo doon ngayong araw. Saan kayo doon? Long life. Masayahin. O gawin nyo eh. Amen. Amen. You know, before I prepare sa plot, before I leave, I take a drink of green barley for my health. Hindi ito advertisement ah. Marami naman na green barley. Then I wear a green polo. What a mighty God we serve. Pagdating ko, pag-arrive ko sa St. Joseph, ang choir green din ang uniform. Anong ibig sabihin nun? One color, one spirit. Ano ang ibig sabihin ng green? Minded daw, minded. Green-minded. Symbolizing life. Life, buhay. Ito yung binasa natin eh. It is life. Yung Word of God. Aliveness. Aliveness. Ano yung ibig sabihin ng aliveness? Buhay na buhay. Yung amen nyo, hindi buhay. Buhay lang, hindi buhay na buhay. Okay, sige. Para makabuelo kayo, pwede na kayong bumati. Sa tabi nyo muna. Ay, 1 year ago, nandito na ako eh. Nagbago na bang Tagalog dito? Sabi ko, pwede na kayong bumati. Nag-upo sila. Maganda to eh. Sa bungad pa lang, masaya na tayo eh. Amen. Bati na, bati. Sabihin, kamayan mo kapatid. Pinagpala ako ngayong araw. Pinagpala ako ngayon. Kasi Kasi ikaw ang nakatabi ko. ikaw ang nakatabi ko. Okay, makakaupo na kayo. Siguro, siguro, no, mga kapatid, hindi naman palagi yan ang katabi mo, di ba? Maliban lang sa choir, no? So, ngayon mo lang nakatabi yon, kaya pinagpala kayo ngayon. Kasi ngayon nyo lang yan nakatabi. Pag-usapan natin ito ngayon, the Christian's heart. Everybody say, Christian's heart. Anong ibig sabihin nun? Oh, lahat naman may puso, di ba? So, ano yung dating, no? What is the drive or the core
message of this Proverbs chapter 4, verses 20 to 23. Ano ba ang nilalaman nito, mga kapatid? Ano ba yung drive, no? Ano yung nakapaloob dito? Anong minsaheng mayroon? At bakit the Christian's heart, mga kapatid? Napakaganda na maintindihan po natin yung nilalaman ng puso ng Kristiyano. Napakahalaga po ng heart. Sa lahat ng vital part ng ating buhay, heart. Ang tao, pag medyo na-distract ang isip, nabubuhay pa. Kaya lang, paiba-iba na ang isip. Pag ang tao nasira ang isip, no? Nabubuhay pa. Amen? Wala nga lang direksyon. No, one way lang ang kanyang iniisip. Hindi na niya alam yung mabuti, hindi na alam niya yung masama, pero nabubuhay. May tao ba? Pero pag ang tao nawala ng puso, mabubuhay ba? And the heart is the landing or terminal area ng ating buhay. At alam natin in physical, ano yung function ng heart. Sabi ni sister, to pump, to beat, tumibok. Pakiramdaman nyo nga kung tumitibok pa ang puso nyo. Di ba? Bakit tumitibok yun? O nga, busay, no? May reason ba yon? Bakit nagpapump? Sabi natin terminal yun eh. Terminal of our blood. Diyan yung landing area, space ng ating dugo. Bumabalik diyan, dinidistribute niya into any part of our body. Kaya pinapalinis ng Panginoon ang puso natin kasi nagdidistribute yan ng blood. No? To any parts of our body. Kung may hinanakit yung puso mo, may galit, may sama ng loob, nagngingit-ngit ka, pagagaling doon ng blood, didistribute niyan sa kamay mo. Ang kamay mo ba may dugo? Kung galing sa puso mo galit, na-distribute yung dugo sa kamay mo galit, kaya yung kamay mo nakapananakit. Ang dila ba natin may dugo? Pakikagat nga kung talagang mayroon. Dinidistribute din yan galing sa heart. Kung mayroon kang hinanakit, mayroon kang galit, puot na puot ang puso mo. Yung dugo na dinistribute sa dila mo, may puot. Kaya nakapagsasalita ka ng mapupuot at masalimuot na mga salita. Tatlo lang yung nag-amen doon na. So, ang layunin ng ating mensahe ngayon is to give a careful attention to God's wisdom, yung karunungan ng Panginoon, also the word of the Lord. Keep it in your heart. And guard your heart above all else. Higit sa lahat, ingatan daw po natin mga kapatid sa Panginoon. Guard your heart. Bantayan mo. Because your heart is the source and control center of our entire life. Naalala ko na kailangan may paganon-ganon. Praise the Lord. Okay, so what is Christian's heart is all about? Ano ba itong puso ng Kristiyano? This is the center of thought, desires, will, and deepest commitments. Pag mayroon kang nakakommit ka, hindi nanggagaling sa isip yung commitments natin, galing sa puso.
At ito daw po mga kapatid ay sentro ng ating pag-iisip, mga naiisip, at yung mga desire natin. Ano ba yung desire? Ano ba yung mga minimithi? Yung kalooban, mga kapatid. Will, mayroon tayong kalooban, may mga desisyon tayo. So, heart is mentioned in the Old Testament where it is used around 576 times. Sa King James Version, nabanggit po ang heart 576 in Old Testament. While in the New Testament, mention over 500 times. Ano naman ang kaugnayan niyan, Brother Ted? Salamat sa Wednesday group, Brother Ted ako. Sa ibang mga grupo, Brother Pauls ako. Nagtanong sa akin sa Messenger, kaano-ano mo, Brother Pauls, si Brother Ted? Sabi ko, yung si Brother Ted, siya po yung nakatatanda kong, ay nakababata kong kapatid. Kapate, Ted. Kapate, Ted. Nakababata yon. Kasi pag nakita nyo yon sa Facebook, no Ted, nakababatang ka-faith Ted. Yung Pauls po, ako yung nakatatanda. May kausap pa ba? Okay, siya lang din yan po, mga kapatid. Isa lang yun, diyan siya. Pinakyut lang yung Brother Pauls at saka Brother Ted. O, alam ko, hindi kayo sang-ayon sa pinakyut. Now, the frequency of each mention around 576 times in the Old Testament and 500 in the New Testament, the word heart highlights its control or central role as the control center for all human attitudes. Sa pag-uugali ng lahat ng tao, nagmumula sa puso. Nandyan pa ho ba kayo? Ang intensyon, ang aksyon natin in the focus, mga kapatid, yung pagtutuon, nanggagaling lahat yon sa pakiramdam sa ating puso. Ang lugar kung saan nagaganap ang mga spiritual na pag-unawa at pagbabago, laging nakasentro yon sa puso. Ang isip, madaling sabihin, magbago ka ng isip. Madaling magkambyo yung isip eh. Pero saan ba nanggagaling ang iyong pandinig? Saan ba pumapasok yung iyong pandinig? Hindi nyo nakuha ang tanong, saan pumapasok ang pandinig? Opo, sa tainga talaga. Nasaan ang tainga natin? Nasa part ng? Nasaan ang isip? O so, pagdating sa pandinig, dumadaan sa isip, lumalanding sa puso. At bumabalik sa, yung galing sa puso, lumalabas sa? O yun, sabi nung narinig ko, nguso. No? Mga kapatid sa Panginoon. So, Christian's heart should be, what Christian heart should be? Ano ba talaga ang dapat ng puso ng Kristiyano? One, must be a teachable heart. Di ba itanong natin, what Christian's heart should be? Teachable heart. Anong ibig sabihin ng teachable heart? Madaling turuan. At ang tawag diyan sa madaling turuan, past
learner. If you have a teachable heart, ma-absorb mo lahat ng itinuturo ng Panginoon. Ang itinuturo pa naman ng Panginoon, hindi siya basta minsan parang malambing, may mga koreksyon ang pagtuturo ng Panginoon. At kung ikaw ay may ginagawang kakaiba, maaring masasaktan ka ng mga turo ng Panginoon. But if you have a teachable heart, ang advantage mo, ano ba yung advantage mo? Ano ba yung ibig sabihin ng advantage? Ang kaibahan mo, ang kalamangan mo, hindi yung nanlalamang ka. Yung kalamangan mo, your advantage, if you have a teachable heart, you have ability to learn quickly. Huwag nyo naman ma-spell ng ganun. Mayroon kang abilidad, mga kapatid. Abilidad na matuto kang mabilis. Fast learner ka eh. Alam nyo yung mga children na fast learner, anong ginagawa? Ina-accumulate. Ano ba yung tawag doon? No, di ba? Minsan accelerate siya. From grade 1, grade 2 agad next na, grade 2 na kaagad eh. Amen po. Ang ganda siguro sa mga prayer partner sa Wednesday group, accelerated ka eh. Because you are fast learner. Pag itinuro magmahal ka, in-apply mo kaagad, hindi mo na pinagpabukas. Yun, fast learner ka eh. Dito pa lang, tinuruan kang magmahal, in-apply mo na kaagad, dito kaagad. Parang hindi kayo masaya. Kasi yung mga nakita kong masaya, sabay palakpak yung mga yun. Ano yung fast learner? Itinuro sa yung magmahal dito, nagmahal ka kaagad, kaya kung nandito yung kaaway mo, pinatawad mo kaagad. Yun yung fast learner. Eh kung wala naman dito, Brother Ted, kung wala dito, di kung nasaan man sila, pero dito, nagdesisyon ka kaagad na mahalin sila ng mga kaaway mo, kasi fast learner ka nga eh. Kasi mayroon kang teachable heart. At ngayon, nalalaman ng Diyos yun, na narinig mo ang turong ito, ngayon pa lang, nagdidesisyon na, nagdidesire na yung heart mo. Hindi ko na ito kikimkimin. Alam nyo, yung nagkikimkim ng mga sama ng loob, ang pangit ng mga mukha. Ang bata-bata pa ng edad, gurang ng tingnan. Oy, maniwala kayo sa akin yan eh. Kaya ako hindi ko pinapaurasan yung, nagtatampo naman din ako eh. Minsan nagagalit lang ako. Hindi ko lang ibinubulalas, nililihim ko, pero hindi ko pinalalampasan ng oras yon. Kailangan, Lord, mawala ito kaagad. Ayaw kong maapektuhan yung feeling yang. Yan lang naman ang sikreto eh. Yan, paminsan-minsan, ang yung mga lihim at secret ko, bakit ang tingin sa iyo ay bata pa. Nung nandito si Brother Bay, lagi akong naririnig ko, nilalaglag ako niya eh. Pero positive naman eh, yung sinasabi. Pagdating niya ngayon sa Macau, mayroon din mga word doon na nilaglag naman ng pangalan ko. Yung polls, ginawa niyang puldo. May kausap pa ba ako? Pero dito naman ko ngayon siya, tatanungin ko naman kayo, sinong mas bata sa aming dalawa? Tingnan. Alam, nakikinig siya ngayon eh, naka-live siya ngayon. Ngayon,
Nakikita kayo niya ngayon. Magsabi kayo ng totoo. Sino ang mas batang tingnan sa amin? O yung iba hindi makapagdesisyon. Pero tanongin nyo ngayon, hulaan nyo kung anong edad niya. Alam niya ilang taon na siya. Di ba nag-birthday siya dito nung 17. O ako, alang taon na ako? 72. Magsisi ka kapatid. 62 din ako. Kaya lang, sinong mas matanda sa amin sa buwan? Sino? Kailan siya nag-birthday? O ako, kailan ang birthday ko? March 4. Para alam nyo, ilagay nyo dyan. Ang birthday ko March 4, tapos ibibigay ko rin sa inyo yung GCash number ko. O kaya, MPay number. Okay, so, yun, mga kapatid. Matanda siya, ako ng 7 months. So, kung hindi nyo masagot yung tanong ko, sino mas bata sa amin, ilihim nyo na yan. Ilihim nyo na lang. Teachable heart. Sabi ng Luke chapter 8, verse 10, Jesus explained that some people had been given a teachable heart. Binigyan sila ng mga pusong madaling turuan to understand the mysteries of the kingdom of God. Layunin kaya sila binigyan ng mga madaling turuang puso para maintindihan nila, mamisteryo kasi ang kaharian ng Diyos. In Luke, in Psalm chapter 119, verse 34, sa awit, Kabanata 119, 119. Ang hirap ng Tagalog sa numbering talata 34. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Sabi ng sumulat, sabi ng psalmist. Ang pangungusap niya sa Panginoon, sabi niya sa Panginoon, ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Naghihintay po ba kayo ng patagilid? Oo, naghihintay. Okay. Teachable heart is receptive to God's leading example. Madali niyang tanggapin yung pangunguna na guide ng Panginoon para sa Kanya. Sabi naman ng mga gawa, Kabanata 16, talata 14, kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia, na siya ay taga Tiatira. Siya ay isang negosyante, o makinig kayo mga negosyante. Siya isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling tilang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinangangaral ni Pablo. Nandyan po ba kayo, mga kapatid? Binuksan ng Diyos ang pandinig ni Lydia. Sino si Lydia? Negosyante. Siya ay nagbebenta ng mga tela, mga garments. Kaya sa mga negosyante, makinig kayo, hindi lang puro negosyo, hindi lang puro pinagkakaabalahan ninyo. Gusto ng Diyos, buksan ang inyong pandinig para maunawaan nyo ang mga turo ng Panginoon. Kung gusto nyong umunlad ang inyong mga negosyo, mga hanap buhay. Maybe hindi kayo attractive kasi wala kayong negosyo dito. No, your works is your business.
Gusto nyong tumaas ang negosyo nyo? Ano Brad na negosyo? O di si sweldo, gusto nyong tumaas? Sinong gustong tumaas? Buksan nyo una sa lahat ang inyong puso sa mga turo ng Panginoon sapagkat ituturo Kanya kung paanong uunlad ang buhay mo sa araw-araw. Huwag kayo masyado umasa sa amo. May mga amo, mga kuripot. Pero pag tinats ni Lord yan, maniwala ka sa'yo, magkukusang loob yan sa'yo. Amen po? Kantahan mo lang yan. Nang kahit walang sayaw, kung ayaw niyang sayaw mo sabihin mo sa kanya, alam kong may magagawa ang Diyos sa'yo, amo. Dapat specific ka, di ba? Amen ba? So, malaking tulong ang sa pag-unlad sa ating buhay. Sa ating pananampalataya, sa ating kababaang loob, malaking tulong na umunlad yon, yung ating humility, yung ating pananampalataya, at yung ating pag-ibig. Lahat naman tayo may pag-ibig. Amen po ba? Yung mayroon teachable heart. Malaking tulong yun. Isipin mo, yung teachable heart, kahit naririnig na medyo mabigat ang aral, ano bang mga, bigyan ko kayo tanungin ko kayo kung anong mga mabibigat na aral sa ating pananampalataya? Yung ibigin mo ang kaaway mo, magaan bang utos yon? Mabigat yon. Pero kung mayroon kang teachable heart, hindi mahirap yon. Amen ba? May background pa ako dito O, di ba? Okay. Pero pag wala ka nun, yung spirit of teachable heart, lagi mong mayroon ka laging negative reaction. Ano pa? Yung mabigat na utos. Ipanalangin mo ang mga taong nangaapi sa iyo. Pray to those who persecutes you. Spanish yan. No, di ba? Amen ba? Pray to those who persecute you. Panalangin mo silang pagpalain. Mabigat na utos yun Lalo na pag inapi ka, ikaw yung dihado No? Wala ka naman kasalanan, pero bakit? Ang kulit mo, no? Di ba? Ikaw naman yung hirap na pinahirapan inapi. Tapos ipapanalangin mo silang pagpalain. O ito, napakastin din ito. Kung yung taong nagkautang sa'yo ng napakalaki, pag sinisingil mo galit pa, tapos ipapanalangin mo siyang pagpalain. O ang lagi mong sasabihin, pagpalain mo siyang makabayad. Hindi mo muna sinabing, pagpalain mo siyang makakuha ng maraming pangbayad. Sigurado ba ako na iyon ang ipinapanalangin nyo? Alam mo kung ano ang pinapanalangin ng marami? Sige, kung ayaw niyang magbayad, abuloy ko na lang yun sa kanya. O di ano ang pinanalangin mo? Maganon. Kasi di ba, abuloy ko na lang sa kanya. Di ngayon, hinihintay mo na mamatay ngayon siya kasi abuloy mo na lang sa kanya yon. Ay maganda naman sapagkat advance na kaagad. Ano pa, ang pinakamabibigat na aral? Struggle tayo dun. Mag-ikapo.
Mabigat na aral. 10 bahagi ng iyong kinikita. Kunti, sabi mo nga, kunti na nga sweldo ko kabawasan ko pa. Kwintahan ng kwinta. Yung mga budgeting mo, sobra-sobra yung gagastusin mo doon sa kinita mo, tapos babawasan mo pa yung 10%. Kung yung sweldo mo, 10,000 Hong Kong dollar, sabi niya, sana all. O sabihin na lang natin, 6,000. Pero mo yun, wala ka munang babawasin. Kukunin mo yung 10%. Kasi kung hindi mo kinuha yung 10, hindi na tawag doon, ikapo. Kung ang binawas mo lang 5%, hindi na po ikapo yun. Kasi yung ikapo, 10%, ikapo. Ika-10 na bahagi. Kapag binawasan mo yun, hindi na yun ikapo. Inay ko po. Di ba mabigat yun Brad, minawasan ko na tapos mayroon pang envelope. Ano pang ilalagay mo dyan? Ang ilalagay mo dyan, prayer request. Kaya lang, natutunan natin na yung prayer request mo dyan na sinulat, lagyan mo ng said faith. Kasi nung wala pang telepono, nang wala pang mga cellphone, ang communication noon ay sulat, letter, love letter, o ano man yan. Yung love letter mo from Hong Kong to Philippines, hindi makakarating yun doon kung hindi ka bibili ng stamp. 2 pa pati yung ori nun. Airmail at ordinary. Pag airmail, madaling makarating pero mahal ang stamp. Pagka regular, matagal, mga 2 buwan. Kung minalas-malas ka pa, mga 5 buwan makarating. Kasi yung stamp na nilagay mo doon, kaya tingnan mo, binigyan mo, yung mga envelope nyo, said faith, nilagyan nyo ng mga amount para makarating agad. Airmail, dito nga lang yan sa Panginoon, kay Yahweh El Shaddai. Tingnan mo, suriin mo. Ang nilagay mo dyan, $10, $20, pero ang hinihingi mo, house in lot. Palakpakan natin ang Diyos. Dito lang yan sa Panginoon mayroon. Basta galing sa puso mo, hingiin mo na lahat ng gusto mong hingiin. Ang tinitingnan ng Diyos is not the amount of your love offering of your said faith. Ang tinitingnan ng Panginoon on how you to obey. Dahil mayroon kang teachable heart sa puso mo. Ngayon, mahirap pa ba yun sa prayer partner? Yung tithes, yung said faith, yung love offering, yung thanksgiving offering. Di ba? Ano yung said faith? Yung nilalagay nyo dyan, said faith yan. Yung binibigay nyo sa preacher, yung binibigay nyo sa choir, yung binibigay mo sa kapwa mo, love offering yun. Bisito it na may love. Di bali nang walang offering, basta may love. Sa akin, okay lang yon. Kaysa may offering ka pero walang love. Pag nag-away tayo, susumbatan mo ako noon. Kaya if you give, bisito it, you have love. Amen po? So malaking tulong. Pangalawa mga kabatid sa Panginoon, a heart filled with God's peace. Hindi po feast, peace. Kasi pag feast, isda yon. No? A heart filled with God's peace. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso
at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. O ako na lang mag-amen. Amen. Sino ang mga nakipag-isa na kay Kristo? Ano nga ang palatandaan ng mga nakipag-isa na kay Kristo? Mayroon ng bagong buhay. Dahil sabi noon, anong sabi? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang lumang pagkatao, siya ay bago na. Hindi ka natatanungin, hindi ka na magtatanong, yung mga kapitbahay mo, kapag may mga kapitbahay kasi ito, may mga ugali na, anong klaseng nilalang yan? Pag nakakita sila ng ibang ugali ng kapwa nila, ang tanong kaagad, ano bang klaseng nilalang yan? Ba't ganyan ang customary niyan? Bakit ganyan ang ugali niyan? Yung mga nakipag-isa na kay Kristo, sabihin mo, ako yun. Ako yun. Ang mga nakipag-isa na kay Kristo, Ako yun. isa ng bagong nilalang. Amen. Huwag mo nang babalikin yung mga lumang nakaraan. Isuot mo na lagi yung bagong pagkatao natin. Masayahin, kahit may problema. Tuwang-tuwa nga ako dito ngayon sa Wednesday group. Kasi nagmaterialize yung paboritong kanta ni Tatay Bay. Ang buhay ko kay Kristo. O, di ba? Paborito niya yun. Kaya ayaw ko yun gamitin ngayon dito kasi ay, kanya-kanya tayo eh. Di ba? Paborito niya yun eh. Opo. Yayamanin eh. Payaman ng payaman. Pabuti. Ano ang nangyari sa inyo dito? Alin doon sa kantang yon? Paganda ng paganda? Yeah. Wala. Mahirap kong kontrahin yun eh. May nakita ko sa inyo, iba. Siguro hindi ito naririnig nyo doon sa kanta, pero kung ako, ang kakanta nun, isasama ko ito, padami ng padami. Ang buhay ko kay Kristo. Di ba? Di ba? Doon. Padami ng padami. At sikapan nyo pang manalangin. Para sa mga susunod na makabalik ako dito ulit. Pero teka muna, nandito pa ako, hindi pa ako umaalis. Mapuno ito hanggang dyan. Ng Wednesday group. Padami ng padami. Parami ng parami, no? Di ba, mga kapatid? Amen. Colossus chapter 3 verse 15. Paghariin ninyo sa inyong puso, puso ulit ang sinasabi, ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Kailan nyo siya paghahariin? Every day in our lives. Paghariin ninyo, alin ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, magpasalamat kayong lagi sa Panginoon. Amen. Yun kasing may kapayapaan, panatiliin sa puso natin. Ang resulta ng taong nananatili ang kapayapaan sa puso, yung kanyang contentment. Kakontentuhan. Yung kanyang kasapatan. Kahit yutay lang ang kanyang tinatanggap, kahit sadit, kahit diit, kahit yutay, kahit maliit, kahit little lang ang tinatanggap niya, kontento siya sapagkat galing yun sa Panginoon. Ang mga taong yan na kontento sa buhay niya, madaling makapagpasalamat sa Diyos. May kwento ako niyan eh. Gusto niyo kwento?
Di, sige, kung ayaw nyo, di, wag. Galing ako sa Bicol, doon ako nagsimula maglingkod. After 5 months, nang mabaptize ako doon sa Uwas Albay, naglingkod ako sa Panginoon doon ng mga 5 buwan. Nasumpungan ako ni Tatay Rod Velarde, kapatid ni Brother Mike, na tatay ni Sister Tess. Dinala ako sa Manila. Doon ako nag-training. Iniwan ko na yung pamilya ko sa Bicol, sa Uwas. Nagalit na galit yung mga kamag-anak niya kasi iniwan ko sila. 3 na yung anak ng misis ko. Opo. Ako po ang tatay nun. Ako. Sa tingin nyo ba papayag ako na kapitbahay ang tatay nun? Ako po, 3 na anak. 5 years old, 3 years old, saka 1 year old. At ayan, kasi 2 years yung gap nilang 3. 3 pa lang yan noon eh. Ngayon po, 5 na. Noon po, 3 yon. Nung nagsimula ako, 5 years old yung panganay. So 39 na siya ngayon. Kung 39 years old na siya ngayon, ilang taon na ako sa paglilingkod? Ang galing nyo sa mathematics, no? Yun. Iniwan ko sila. Sabi nung mga kamag-anak, nako, iniwan na. Wala namang trabaho. Magpipreach sa Maynila, mga kapatid. So, nandun ako sa Maynila, dito kay Lord, pagpapalain ka talaga pag inuna mo ang Panginoon. Buwan-buwan nagpapadala na ako. Nagtataka sila. Buwan-buwan nagpapadala. Malaki siguro ang sweldo nun. Nako, anong sweldo? Sobra pa sa sweldo yon kasi galing sa Panginoon yon. Isang araw, siguro yung asawa ko, sabi niya, nung pinadalhan ko, marami siyang bayarin. Nung dumating sa kanya yung pinadala ko, sabi ko, kumusta? Sabi niya, Diw. Kasi alam niyo na yung tawagan namin noon, Diw, Miw. Kasi ako mahilig ako sa mga pangalan eh. Mga pa-shortcut ko lang. Yung mami kasi, di ba, mami? Miw. Yung daddy, Diw. Kaya yung mga anak ko, pag tinawag kami, kakain na, Miw, Diw. Tapos pag ako lang ang tatawagin ng anak ko, Didiw, kakain na. Pag si mami lang din nila, Mimiw, kain na. Kaya para kami mga ibon sa bahay, Mimiw, Didiw. Sabi niya, Diw. Sabi niya, itong pinadala mo sa akin, kulang. Sabi ko, bakit? 2,000 yan eh. Yung 1996, 1995, 1996 to 2000. Yung 2,000 malaking bagay. 2,000 yan. Sabi niya, kulang ito. Kulang. Bakit? 1,009 na lang ba? 2,000 yan nga pinadala ko. Sabi niya, kulang. Bakit? 1,009 na lang ba? 1,900? 2,000 po yan. Buo yan. Sabi ko. Hindi. Ang ibig kong sabihin, kulang ito sa mga bayarin. May bayarin tayo sa tubig, sa water district, sa electricity, sa kuryente, pare-parehas lang yan. Sabi niya sa mga bata na nag-aaral sa budget nila, kulang ito, Diyo. Sabi ko, sige, kung hindi mo kayang kwentahin dahil kulang pala yan, ibalik mo na lang yan sa akin. Kulang nga, ibalik pa? Nagagalit na. Sabi ko, alam mo, Miw, dapat ang ginagawa mo pagdating agad sa palad mo ng biyaya ng Diyos, pasalamatan mo kaagad ang Panginoon. Huwag na nagre-reklamo. Amen. Kasi pag pinasalamatan mo ang Diyos, kung kulang yan, ang Diyos ang mag-a-adjust ng bayarin mo, hindi ng pera mo. Alay mo, pag ang Diyos pinagkatiwalaan mo, nagpasalamat ka sa Kanya, yung babayaran mo sa kuryente at saka sa electric, pag-isahin niya na lang.
Maniwala ka sa iyo. Gagawa ang Diyos ng miracles. Ang babayaran mo, 50,000. Ang tinanggap mo, 30,000 lang. Ibig mong sabihin, dadagdagan ng Diyos yung 30,000 mo. Hindi. Buburahin ng Diyos yung 50,000 mo para wala ka ng babayaran. Ganon ang Diyos. Parang napakahirap unawain. Pero kung may teachable heart ka, at puno ka ng kapayapaan sa puso mo, ang Diyos, mauunawaan mo ang ginagawa niya sa iyo. Simula noon, hindi na sa akin nagreklamo. Hanggang ngayon. Palakpakan ng Diyos. And lastly, a heart fighting the battle. A heart fighting the battle. Anong ibig sabihin nun? Pusong marunong lumaban. Bakit? Nung una, marunong din tayong lumaban. Kaya lang lumalaban tayo, minsan, suko agad. Minsan may mga maliliit lang na bagay. Nung tayo ay binautismo ng Espiritu Santo, matapang na tayo, pinahintulutan tayong gumamit ng pangalan ni Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Diba? Kaya dahil alam natin, may authority na yung pangalan na yon. May mga, nung una pa itong bago-bago pa, ang tawag pa nito ay charismatic. No? Sa probinsya, yung mga tao, pag tinahulan ng aso, in Jesus' name, in Jesus' name. Pero siya yung umaatras, in Jesus' name, in Jesus' name. O, diba? Kung di mo mapaatras yung aso, di ikaw ang umatras. Pero hallelujah. Alamin mo yung authority na yan. Panghawakan mo yan eh. Amen po ba? So tayo, binigyan tayo ng courage, yung lakas loob. Dahil sa pananampalataya. Kaya kung lulaban ka na may pananampalataya ka, huwag kang aatras, huwag kang uurong, huwag kang susuko, mga kapatid. Ito yan, a heart fighting the battle. Full of courage and facing life's challenges. Alam mong harapin kung ano yung mga pagsubok na nasa sayo. Huwag kang tatagilid sa pagsubok. At huwag kang tatalikod sa pagsubok. Harapin mo siya. Tandaan mo lang, may El Shaddai kang kakampi sa bawat laban na yan. Laban lang. Tayuan mo yan. Kasi walang taong nanalig sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. I will never leave you, the Lord said, and forsake you. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Kaya kakanta ka sa Kanya, Lord, ang laban na to para sa iyo, ang laban na to. Kasi hindi niya lang yan kinanta sa atin, pero yan ang ipinahiwatig niya. Nung nakapako siya, hindi niya sinabing, huwag niyo akong ipako, sige, pako niyo ako. Na parang na yung sinasabi, ang laban na to para sa iyo. Amen. Saan sa Bible yun? Wala yun sa Bible. Pero yun ang pahiwatig niya, mga kapatid. Hindi siya sumuko. Lahat na ng sakripisyo ginawa sa kanya. Hinagupit. Dinuraan, sinampal, tinadyakan, sinaktan. Tumugit ang dugo. Umagos sa katawan. Hanggang give up yung buhay. Inilibing. Pero hindi pa rin sumuko sa loob ng libingan, muling nabuhay. Kaya pagka may mga challenge sa buhay mo, fight lang, fight. Faith lang, faith, faith. Amen. Kasintunog yun, di ba? Faith, fight. Manalig ka.
Deuteronomy chapter 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Bakit palihim lang yung amen nyo? Amen. Di ba sabi doon? Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matatakot sa kanila. Sa mga pagsubok, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh sa inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Amen ba? Sa heart renewed to love and to serve. Sabihin nyo, I have a heart renewed to love and to serve. Mayroon akong pusong binago na handang maglingkod sa iyo. Amen. Isang pusong tapat sa aking likhain. Sabi ng awit 51:10, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sinong mayroon ng pusong binago? Handang magmahal at maglingkod. Amen po? Gusto niyo nang maramdaman ang biyaya ng Diyos? Galaw-galaw. Galaw-galaw dahil patapos na tayo. Galaw-galaw nang huwag pumanaw. Amen po? Amen. Buksan ang ating puso, buksan ang ating kalooban. I-desire mo yon lagi. Lord, sa renewing of my heart, give me a teachable heart. Provide me always fill the heart of peace. A peaceful heart. Mga kapatid, ang hingiin mo lagi. A heart fighting the battle. So provide that, Lord, for us. Close your eyes. At itapat mo yung kamay mo. Ipatong mo ang puso mo sa kamay mo. Kamay sa puso. Di ba mayroong teachable heart naman kayo? Amen. Oh, ipatong mo ang puso mo sa kamay mo. Amen. Then, close your eyes. Yes, Lord. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong dapat na sa'yo'y sarap lang, Lord, madama ka, maramdaman ka. Pusong dalisan Kung lamang bubuksan namin ang aming puso. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na
Amen, Lord. Ang pusong dalisay na yan, Lord, likhain mo din sa aming kapwa. Likhain mo din sa mga mahal namin sa buhay. Habang yan ay nililikha mo sa amin, Panginoon, likhain mo rin yan sa mga mahal namin sa buhay. Nung binabago mo ang aming puso, ibaguhin mo rin sila, Panginoon. Di namin kaya silang baguhin, pero ikaw, kaya mo silang baguhin. At likhain mo, Panginoon, ang pusong marunong magpatawad, marunong magmahal sa aming mundo. Sa iyo ko po ito ipinagkakatiwala, dakilang Diyos. Narito ang aking mga kapatid, inihaharap namin sa iyo ang aming buhay. Nakahanda kami palagi sa mga turo mo. Handa kaming gawin ito kasi binigyan mo kami ng puso na marunong turuan, marunong magsabuhay ng mga aral na nagmumula sa iyo. Panginoon, kung mayroon man kaming mga ibang kahilingan sa oras na ito, katagpuin po ninyo ang mga kahilingan namin ito. At una sa lahat, kapatid, itaas mo ang iyong kamay kasama ang iyong prayer request. Sabihin mo, Panginoon, ako'y nagpapasalamat na sa araw na ito, muli mo akong kinatagpo. Panginoon, pinagsisihan ko ang aking nagawang kasalanan, kamalian. Salamat po sa kapatawaran. Salamat at lininis mo akong ganap. At ngayong araw, muli kong binubuksan ang aking puso. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos na tagapagligtas. Simula ngayon, ikaw ang maghari sa buhay ko, sa puso ko. Ang kalooban mo ang mangyari sa akin, gayon din sa mga mahal ko sa buhay. Nasaan man sila ngayon, pagharian mo sila. At Panginoon, inaangkin ko na itong aking kahilingan ngayon ay tutugunin mo. Sige, sabihin mo sa Kanya yung kahilingan mo. Kahit ibulong mo lang yan sa Panginoon, nalalaman niya yan, kapatid. Remember, you have a heart fighting for. A fighting heart. Kahit alam mo napaka-imposible niyan, itiwala mo sa Panginoon yan. And I will pray for you. Heavenly Father, the ever-living God, we thank you for your power. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love. Alam ko sa oras na ito, Panginoon, ibinubuhos mo ang biyaya at pagpapala na kanilang kahilingan sa pangalan ni Jesus. Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo, Panginoon, at matagal ng panahon, wala kang binigo sa mga taong nanalig at nanampalataya sa iyo. Tanggapin mo, kapatid, ang kahilingan mong yan. Ano man yang kahilingan mong yan. Kayong mga nasa YouTube, kayong mga nasa Facebook page, receive also your prayer request in the name of Jesus. Kayong may mga sakit, may karamdaman, touch the healing power in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Let us all give thanks to God. God bless you. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Ikaw ay dakila, dakila kay Yahweh El Shaddai. Ikaw ang Diyos naming Panginoon, ikaw ay higit sa sapat. Ikaw ang
natin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Diyos, ikaw ang Aking Diyos, Diyos, Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit na numang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsanggalang pagkat siya'y tapat. Sa gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, sila ang susubaybay. Kahit sangdako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at sa punuan. aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at natitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us always. See you next Wednesday and see you tomorrow. To God be the glory. See you on Saikong on Wednesday po.